Naranasan mo na bang makaramdam ng pagkabalisa na parang isang di nakikitang tanikala na pumipigil sa bawat hakbang mo? Bawat pag-iisip ay nagiging isang masalimuot na labirinto. Bawat desisyon ay nagiging isang labanan sa sarili. Kilalang kilala mo ang pakiramdam na yan. Ang kaguluhan sa isipan, ang mga takot na walang pangalan, ngunit tahimik na hinihigop ang iyong lakas. At ang pinakamasakit, hindi mo ito basta-bastang mapapatigil. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang pilosopiyang isinilang mahigit 2,000 taon na ang nakalipas na hindi luma o malabo, kundi makapangyarihan, sapat para tulungan tayong kumawala mula sa ugat ng pagkabalisa. Ang Stoicism ay hindi nagtuturo na takasan mo ang iyong damdamin. Tinuturuan ka nitong paamuhin ang mga ito, hindi sa pagiging manhid o walang pakialam, kundi sa pagtanggap ng katotohanan sa likod ng ating mga kinatatakutan. Sabi ng pilosopong si Epictetus, ang tao ay hindi nababahala sa mga totoong problema, kundi sa mga naiisip niyang pangamba tungkol sa mga problemang iyon. Hindi ang mismong realidad ang lumulupig sa atin, kundi ang ating interpretasyon o imahinasyon tungkol dito. Sa susunod na ilang minuto, susuriin natin ang isang aral na simple pero makapangyarihan. Isang aral na tumulong na sa milyon-milyong tao sa buong mundo na makatagpo ng kapayapaan sa gitna ng mental na kaguluhan at makalakad ng matatag palabas sa anino ng pagkabalisa. Manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil ang matututuhan mo ay hindi lang basta ideya. Ito ay isang tunay na kasangkapan. Isang kasangkapan na kayang baguhin kung paano mo haharapin ang buhay, magpakailanman. Ano ang pagkabalisa at bakit tila na-addict tayo rito? Naranasan mo na bang tingnan ang cellphone mo kahit walang notification o mapatalon sa kaba dahil lang sa isang maliit na ingay? Bumibilis ang tibok ng puso mo, humihigpit ang dibdib, at agad nang bumabaha sa isipan mo ang mga pinakamasamang maaaring mangyari. Hindi lang ito basta sandaling pagkabalisa. Ito ay senyales na inuulit ng utak mo ang isang siklo ng labis na pagbabantay hanggang sa maging parang isang uri ng adiksyon. Mula sa pananaw ng agham, ang pagkabalisa ay isang likas na tugon para sa proteksyon. Kapag naramdaman ng utak ang banta, totoo man o guni-guni, ina-activate ng nervous system ang tinatawag na fight or flight mode. Bumibilis ang tibok ng puso para makapaghatid ng dugo sa mga kalamnan at tumataas ang cortisol para magkaroon ng mabilis na reaksyon. Ganito nakaligtas ang ating mga ninuno sa mga panganib ng kagubatan. Pero sa makabagong mundo, hindi na tayo tumatakbo mula sa leon o nagtatago sa mga mababangis na hayop. Ang mga banta ngayon ay mga hindi pa nababasang email na antalang mga padala opinyon ng ibang tao o isang negatibong komento. Hindi kayang pag-ibahin ng utak ang tunay na panganib sa mga imahinasyon lang, at yan ang problema. Dahil habang ang pagkabalisa ay isang agarang tugon, ang pagka-addict dito ay nagiging isang gawi, isang paulit-ulit na pattern ng negatibong pag-aabang. Isang kilalang halimbawa nito ay si Tim Ferriss, isang tanyag na Amerikanong negosyante. Noong 2004, habang pinapatakbo niya ang kanyang supplement company na Brain Quicken, natagpuan ni Tim ang sarili niya sa isang estado ng palagiang tensyon. Tinitingnan niya ang email 50 hanggang 60 beses sa isang araw at binubuksan ang laptop ng 3:00 ng madaling araw para lang masigurong hindi niya mamimiss ang mga order mula sa Europe. Halos malaspag ang kanyang nervous system. Parang lahat ay guguho kapag hindi siya agad tumugon. Ang resulta, tumaas ang cortisol, hindi makatulog ng maayos at laging kabado tuwing tumutunog ang cellphone. Pero dumating ang punto na naunawaan niyang hindi na siya natutulungan ng ganong klaseng pag-iingat, unti-unti na siyang winawasak nito. Tinawag niya itong defensive living, isang uri ng pag-asa sa pakiramdam na dapat lagi kang may kontrol kahit sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. At tulad ng kahit anong adiksyon, pinapalakas ng utak ang ganitong landas sa pamamagitan ng mekanismong ulitin para mabuhay. Kahit hindi komportable ang pagkabalisa, iniisip pa rin ng utak na ito ay mahalaga. Nakaramdam ka ng kaba, tumugon ka, at dahil nakaligtas ka, iniisip ng utak, gumagana ito. Sa paglipas ng panahon,
Bawat ulit ay nagpapalalim ng ugali, hanggang sa maging automatiko na nang piliin ni Tim Ferriss na sirain ang siklong iyon sa pamamagitan ng pag-check ng email 2 beses lang sa isang araw at pag-outsource ng customer support. May nangyaring hindi inaasahan. Bumaba ang antas ng kanyang pagkabalisa, bumalik ang maayos na tulog, at tumaas ng higit sa 20% ang kanyang produktibidad. Pinatunayan lang nito, hindi ka pinapahusay ng pagkabalisa, pinapagod ka lang nito. Isinulat ng pilosopong si Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Huminto ka at tanungin ang sarili. Talaga bang mula sa panlabas na mga pangyayari nanggagaling ang karamihan ng iyong mga alalahanin o mula sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa mga ito? Ang tunay na nagpapalungkot at nagpapahina sa atin ay ang pagsubok kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin hawak, tulad ng emosyon ng ibang tao o mga hindi pa nangyayaring resulta. Hindi tayo tinuruan ni Marcus Aurelius na maging malamig o walang pakialam. Pinaalala niya sa atin na ang tunay na lakas ay nasa kung paano tayo tumutugon sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Kapag naunawaan natin ito, ang kapayapaan ay unti-unting pumapalit sa takot. Hindi na ang tanong ay, paano ko mapipigilan ang pag-aalala? Kundi anong klaseng pattern ng pag-iisip ang palagi kong inuulit tuwing ako'y nag-aalala? At kung ang sagot mo ay, lagi kong iniisip ang pinakamasamang maaaring mangyari, palagi akong nag-check, palagi akong tumutugon kahit hindi kailangan, baka panahon na para itanong mo rin sa sarili mo, naadik ba ako sa pagkabalisa? Hindi masama ang pagkabalisa sa sarili nitong kalikasan. Pero kapag inuulit natin ito ng hindi namamalayan tulad ng reflex, nagiging isa itong di nakikitang harang sa isang ganap na pamumuhay. At ang panganib dito, sa modernong lipunan, parang pinupuri pa ang pagiging laging abala at kabado na para bang ito ay simbolo ng tagumpay at pagiging responsable. Pero alam mo kung ano ang totoo? Hindi matatagpuan ang kamalayan sa automatikong gawi, matatagpuan ito sa pagpili. At para makapili ng tunay at may malay, kailangan nating silipin ang pinagmumulan ng pagkabalisa. Ano ba talaga ang nasa ilalim ng pagkabahala? Bakit ba agad na overreact ang isipan tuwing hindi tiyak ang magiging resulta? Sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang mas malalim na bahagi ng isipan, kung saan tahimik na namumuno ang attachment sa bawat damdamin. Doon natin sisimulang kalasin ang mga di nakikitang tanikalang humahawak sa ating pagkabalisa. Diyos, ang ugat ng pagkabalisa ay yung hindi mapakali, may halong takot o tensyong nararamdaman ng bawat isa paminsan-minsan. Parang kaba bago ang isang malaking pagsusulit o yung panginginig bago pumasok sa isang mahalagang panayam. Sa mga sandaling iyon, normal ang pagkabalisa. Likas itong mekanismo ng katawan para ihanda tayo sa hamon. At para sa karamihan, nawawala ang pakiramdam na yan pagkatapos ng stressful na sitwasyon. Pero hindi lahat ay ganun kaswerte. Para sa marami, ang pagkabalisa ay hindi lang isang saglit na pakiramdam. Hindi ito basta nawawala pagkatapos ng exam o interview, sa halip nananatili ito. Tumitindi. Parang hamog na ayaw umahon, palaging nandyan sa paligid, nagpapalabo sa isipan. Sumusunod ang pagkabalisa kahit saan ka magpunta, kahit walang malinaw na dahilan, kahit walang tunay na banta. Nagiging parang musikang paulit-ulit na tumutugtog sa background ng buhay mo. Hindi mo pinili, pero andyan pinapahigpit ang mga iniisip mo na parang mga kuwerdas na sobrang hinihila. Ang ganitong klasing pagkabalisa ay hindi lang nang aagaw ng kapayapaan. Hinaharangan din nito ang kakayahan mong gumana ng maayos. Napupundi ang kasiyahan sa mga simpleng bagay. Nagiging emosyonal na trabaho ang pagpapanatili ng mga relasyon. Sa ganitong estado, napupunta ang utak sa cycle ng negatibong pag-anticipate, palaging naghahanda para sa pinakamasama. Kahit wala namang malinaw na dahilan, diyan natin kailangang mas lumalim sa pag-unawa. Saan nga ba nanggagaling ang pagkabalisa? At nakakagulat, hindi ito galing sa nangyayari sa labas, kundi sa kung paano tayo tumutugon sa mundo.
Mas tiyak pa, ito ay nagmumula sa attachment. Kapag iniuugnay mo ang halaga mo bilang tao sa resulta, isang pagsusulit, trabaho, relasyon, hindi ka lang basta umaasa na maganda ang kalalabasan. Nagiging dependent ka na dito para maramdaman mong sapat ka, ligtas ka, karapat-dapat ka. At kapag may banta na baka mawala ito, nag-aalerto ang pagkabalisa hindi dahil may tunay na panganib, kundi dahil sumisigaw ang isipan mo. Kapag hindi ito naging maayos, ano na ang mangyayari sa akin? Tingnan natin si Chris, isang graduating student na naghahanda para sa final exams niya. Masipag siya at consistently maganda ang performance niya sa 4 na taon sa universidad. Pero habang papalapit ang exams, lalong tumitindi ang tensyon at kaba niya. Hindi dahil kulang ang paghahanda, niya handa siya. Ang nagpapabigat ay ang tuloy-tuloy na agos ng pinakamasasamang senaryo sa kanyang isipan. Paano kung bumagsak ako, mabibigo ko ang magulang ko, mawawala ang scholarship ko, at maiiwan ako ng mga kaibigan ko? Unti-unting nawawala ang tulog niya, nasisira ang eating habits niya, at hindi na rin siya makapag-focus sa pag-aaral. Hindi lang siya natatakot bumagsak, natatakot siyang matawag na bigo. Para kay Chris, hindi na ito basta exam. Ito ay parang hatol kung karapat-dapat ba siyang tao. Ang mahigpit na pagkakapit sa imahe ng pagiging perpektong anak, matagumpay na estudyante, iyan ang unti-unting sinasakal ang panloob na kalayaan ni Chris. Kapag nabanta ang imaheng iyon, hindi lang siya nag-aalala, bumibigay siya. Dito hindi ang exam ang ugat ng pagkabalisa, kundi ang takot na mawala ang pagkakakilanlang iniuugnay niya sa sariling halaga. Ang tawag ng Stoic philosophy, dito ay ang kalituhan sa pagitan ng mga bagay na kaya nating kontrolin at mga bagay na hindi. Sabi ni Epictetus, may mga bagay na nasa ating kapangyarihan at may mga bagay na wala. Simple man pakinggan, isa ito sa pinakamalalalim na katotohanan sa Stoicism. Kapag inilalagay natin ang ating kapayapaan sa mga bagay na wala sa ating control, tulad ng expectations, opinyon ng iba o hinaharap, namumuhay tayo sa tuloy-tuloy na tensyon dahil lumalaban tayo sa labang hindi pwedeng mapanalunan. Ang pagkilala kung ano ang sakop natin at ano ang hindi, iyan ang unang hakbang sa pagkalas ng mga buhol ng pagkabalisa. Maaari nating kontrolin ang ating pagsisikap, ang ating focus at ang paraan ng ating pagkilos. Pero hindi natin kontrolado kung paano tutugon ang iba, kung paano maglalaro ang buhay, o kung ano ang magiging resulta. Kapag tinigilan natin ang pakikipaglaban sa mga bagay na wala sa ating kontrol, doon natin binibigyan ng espasyo ang ating isipan para huminga. Hindi ito pagtakas, ito ay malinaw at mahinahong pagkilos. Kapag ibinibigay mo ang pinakamahusay mo, nang hindi iniuugnay ang halaga mo sa resulta, nagiging mas epektibo ka, mas nakatuon at mas hindi natatakot dahil alam mong sarili mong laro ang nilalaro mo. Hindi yung itinakda ng mundo sa paligid mo. Hindi natin kailangang alisin ang lahat ng emosyon para makamit ang kapayapaan. Pero kapag naunawaan natin ang pinagmulan ng ating pagkabalisa, ang ating attachment sa kawalang katiyakan, doon natin masisimulang angkinin ang kapangyarihang pumili ng ibang landas. Isang landas kung saan pwedeng magsama ang presensya, pagsusumikap at ang kakayahang bitawan ng mga bagay. Ngayon, paano naman ikaw? Ano ang mahigpit mong kinakapitan na naglalagay sa iyo sa patuloy na stress? Ibahagi sa comments. Ano ang pinakamalaking ikinababahala mo ngayon? At ano na ang sinubukan mong gawin tungkol dito? Baka ang karanasan mong bitawan ang isang bagay ay siya namang kailangan marinig ng ibang taong hanggang ngayon ay nakakapit pa rin. 3. Ang pagkilala sa pagbabago nung simula ng 2020. Nang biglang kumalat ang COVID-19 sa buong mundo, huminto ang industriya ng paglalakbay sa loob lang ng ilang linggo. Isa sa mga pinakatanyag na kumpanya ng dekada, ang Airbnb, ay nawalan ng halos 80% ng kita. Kanselado ang mga biyahe, nagsara ang mga hotel, ang mundo'y umurong sa takot. Para sa karamihan ng negosyo, ito'y sandali ng matinding pangamba. Pero si Brian Chesky, co-founder ng Airbnb, ay pumili ng ibang pananaw. Sa gitna ng tensyon sa kumpanya, hindi siya nagbigay ng malalaking pangako o paulit-ulit na assurance. Sa halip,
Pinaalala niya sa kanyang team ang isang simpleng katotohanan. Babalik ang paglalakbay, pero kailangan nating magbago ngayon. Nagbawas si Chesky ng gastusin, pansamantalang itinigil ang mga hindi pangunahing proyekto at inilipat ang pokus ng kumpanya sa long-term stays at mga karanasang maaring gawin sa bahay. Makalipas ang 6 na buwan, habang unti-unting natututo ang mundo na mabuhay kasama ang virus, hindi lang nakabawi ang Airbnb, naging karapat-dapat pa itong maging pampublikong kumpanya bago matapos ang taon. Hindi lang ito kwento ng mahusay na pamamahala. Isa rin itong konkretong halimbawa ng pananaw na may ugat pa noong panahon ng sinaunang Roma. Ang pagbabago ay likas sa buhay. At kapag tunay mo itong hinarap, unti-unting natutunaw ang pagkabalisa. Yung mga dati mong kinatatakutan hindi na kasing bigat. Sa pilosopiyang Stoic, ang pagtanggap sa laging nagbabagong kalikasan ng mundo ay hindi kawalan ng pag-asa. Ito ay paggising. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang Stoic Emperor at pilosopo. Ang pagkawala ay isa lang anyo ng pagbabago at ang pagbabago ay kasiyahan ng kalikasan. Ang pagkawala sa dulo ay isa lang sa maraming anyo ng pagbabago at ang pagbabago ay bahagi ng galak ng buhay. Hindi ito sinabi para lang tayong pakalmahin, kundi para ipaalala sa atin ang isang mahalagang katotohanan. Lahat, kayamanan, katanyagan, kalusugan, relasyon ay laging gumagalaw. Dumarating at umaalis ang bawat panahon at walang sino mang makakahawak sa tagsibol magpakailanman. Ang problema, sa halip na sumabay sa daloy ng kalikasan, madalas ay lumalaban tayo rito. Gusto nating manatili ang magagandang bagay. Ayaw nating mawala ang mga mahal natin. Ang trabahong akala natin ay ligtas. Ang imahe natin sa mata ng iba. Pero ang mismong pagkapit na yan ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan. Ang masaklap, hindi naman napipigilan ng pag-aalala ang pag-ikot ng oras. Sa halip, ikinukulong lang tayo sa mga bagay na wala sa ating kapangyarihan. Kapag natatakot tayong mawalan ng trabaho, ng minamahal o ng halaga sa sarili, hindi natin naiiwasan ang pagkawala, pero nawawala rin ang kasalukuyang sandali. Hindi itinuro ng mga Stoic na itago ang damdamin, kundi pinalawak nila ang pananaw. Kapag naunawaan mong ang lahat ng nasa iyo ay pansamantala lamang, mas mamahalin mo ito. Pero handa ka ring bitiwan ito kung kinakailangan. Parang isang ina na niyayakap ang anak. Hindi dahil inaakalang mananatiling bata ito habang buhay, kundi dahil alam niyang darating ang araw na lalaking ito't lalayo. Mula sa Diyos, natututo tayo na ang buhay ay isang ilog, hindi dapat kontrolin, kundi dapat maramdaman, pagdaanan at maranasan sa bawat agos nito. Kung naniniwala tayong may mas mataas na kamay na gumagabay sa atin, kailangan din nating matutong bitiwan ang mga bagay na hindi na sakop ng ating hawak. Lumiliwanag ang isipan kapag tumigil tayong maglagay ng kondisyon sa ating kaligayahan. Makakaramdam lang ako ng kapayapaan kung sigurado akong hindi mawawala ang trabaho ko o magiging mahalaga lang ako hanggat mahal pa ako ng taong yon. Akala natin makatwiran ang mga paniniwalang yan, pero ang totoo, iyon ang bitag kung saan tumutubo ang pagkabalisa. Dahil wala ni isa sa mga iyon ang garantisado, ang pagkilala sa pagbabago ay hindi pagsuko sa kapalaran. Sa kabaligtaran, ito ang pundasyon ng isang aktibo at may layuning pamumuhay. Kapag alam mong hindi na mauulit ang bawat pagkakataon, mas pinahahalagahan mo ang ngayon. Kapag nauunawaan mong pansamantala lang ang tagumpay, nagiging mas mapagpakumbaba ka at mas handang mag-adjust. At kapag tinanggap mong pati ang pinakamasasamang bagay ay lilipas din, hindi ka na basta natataranta sa harap ng sakuna. Sa gitna ng kaguluhan, hindi tinanong ni Brian Chesky, paano tayo babalik sa dati? Ang tanong niya, paano tayo magiging bagong bersyon ng sarili natin na akma sa kasalukuyang realidad? Iyon ang impermanence sa pagkilos. At iyan din ang paraan kung paano mamuhay nang hindi kinakaladkad ng takot pabalik sa nakaraan. Kaya, kung nakakaramdam ka ngayon ng takot sa isang bagay na maaring magbago, mawala, o hindi mangyari sa paraang inaasahan mo, paalalahanan mo ang sarili. Hindi yan kabiguan ng buhay, likas lang yan sa buhay. At kung matututo kang mabuhay, kasama ang katotohanang yon,
hindi kalabanin kundi sabayan, matutuklasan mo ang isang uri ng kalayaang hindi kayang galawin ng kahit anong takot. 4. Pagsasanay ng hindi pagkapit sa buhay, normal lang na mapalapit tayo sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng ligaya. Ganoon din, likas na kapitan natin ang mga bahagi ng ating pagkatao na nagpapalakas ng ating loob at pagtingin sa sarili. Pero nagiging problema ang mga pagkakapit na ito kapag pinatitigas nila tayo. Ginagawa tayong sarado sa pagbabago, lalo na kapag may kinakaharap tayong pagsubok. Hindi sinasabi ng pilosopiyang Stoic na maging manhid tayo o putulin ang koneksyon sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Sa halip, iniaalok nito ang isang mas malalim na pananaw. Mahalin mo ang mga bagay ng buo, pero huwag kang umasa sa mga tayo. Ang non-attachment ayon sa mga Stoic ay isang kalagayan ng isipan kung saan natututo tayong pahalagahan ang kabutihan ng buhay nang hindi hinahayaang agawin ng takot ang ating kapayapaan kapag may panganib na ito'y mawala. Isipin natin ang isang pamilyar na eksena sa opisina. May isang marketing manager na inatasang gumawa ng proposal para sa bagong campaign ng produkto. Isang proyektong maaaring makaapekto ng malaki sa kanyang reputasyon at pag-angat sa karera. Sa loob ng isang linggo, isinubsob niya ang sarili sa pananaliksik, pagsusuri ng datos, pag-uusap sa iba't ibang departamento at pagperpekto ng bawat slide sa kanyang presentasyon. Sa isip niya, ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. At kapag naaprubahan ang proposal, magbabago na ang takbo ng kanyang profesional na buhay. Pero pagkatapos isumite ang proposal, unti-unting sumisingit ang mga pangambang tanong. Makikita kaya ng mga boss ang husay ko? Paano kung hindi nila magustuhan? Ngunit imbes na malunod sa kaba, kinontrol niya ang kanyang pananaw. Pinaalalahanan niya ang sarili. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ang reaksyon nila ay hindi nasakop ng kapangyarihan ko. Dahil sa pagbabagong yon sa kanyang isipan, nanatili siyang kalmado. Nakatuon pa rin siya sa susunod na mga gawain at pumasok sa meeting na may buo at matatag na loob, handa sa anumang feedback, bukas sa pagkatuto. Ito ang lakas ng isang taong nakauunawa ng tunay na kahulugan ng non-attachment. Hindi siya tumigil sa pagsusumikap. Hindi rin niya itinatanggi ang pagnanais na magtagumpay. Pero hindi niya isinabit ang halaga ng kanyang pagkatao sa kalalabasan ng proyekto. At dahil doon, siya ay malaya. Hindi siya nakakadena sa hinaharap na hindi pa nangyayari. Sa halip na paulit-ulit na mag-refresh ng inbox o mangamba, pinili niyang lumabas saglit, maglakad ng 10 minuto, huminga ng malalim, at bumalik para harapin ang susunod na gawain. Pagdating ng meeting, mahinahon niyang ipinakita ang kanyang mga ideya, bukas sa opinyon ng iba. Kahit may malalaking binagong bahagi sa kanyang plano, hindi siya nayanig. Sa halip naging mas malikhain pa siya sa proseso ng revision. Na-appreciate ng mga kasamahan niya ang kanyang kalmadong disposisyon at pagiging flexible. Napanatili niya ang magandang enerhiya para sa mga darating panghamon. Payapa sa tagumpay, hindi wasak sa pagkatalo. Ang taong marunong ay kontento sa kung anong meron siya, anuman iyon, at hindi naghahangad ng wala sa kanya. Ang tunay na malaya ay ang matapang. Seneca, ang sinabi ni Seneca ay payak pero makapangyarihan. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa pagkontrol sa mundo, kundi sa hindi pagpadala sa bawat ihip nito. Kapag hindi mo hinahayaang idikta ng sitwasyon ang iyong damdamin, hindi ka na biktima ng kahit ano. Iyan ang diwa ng non-attachment. Ang hindi pagkapit ay hindi nangangahulugang pagsuko o kawalang pakialam. Sa kabaligtaran, ito ay isang malalim na paninindigan, isang paninindigan sa sarili. Paninindigang maging ganap na naroroon sa bawat kilos, ngunit hindi hayaang ang resulta ang siyang magtakda ng halaga mo bilang tao. Ito ang pagmamahal na hindi nakakapit. Ito ang pagsusumikap na buong puso, ngunit hindi nagpapakulong sa takot ng tagumpay o pagkabigo. Kapag nabubuhay ka sa ganitong paraan, hindi ka na inaagnas ng pag-aalala sa araw-araw. Dahil alam mong kontrolado mo lang ang iyong kilos, hindi ang tugon ng iba o ang magiging bunga. Sa mundong puno ng kawalang katiyakan,
kung saan pwedeng kansilahin ang proyekto sa huling sandali, mabaluktot ang intensyon mo o masira ang mga planong matagal mong inayos. Mas lalong masakit kapag masyado tayong kumakapit. Pero kapag natututo tayong bumitaw, hindi sa layunin kundi sa pagdepende, doon natin muling nababawi ang kapangyarihang mamuhay ayon sa sarili nating paninindigan. Maaari mong simulan sa pinakamaliit na bagay. Magpadala ng isang mahalagang email at pigilang i-refresh ang inbox kada 5 minuto. Mag-apply sa dream job mo nang hindi nalulugmok sa paghihintay ng sagot. Gawin ang tama hindi dahil gusto mong kilalanin, kundi dahil ito'y tama. Sa huli, ang non-attachment ang siyang nagpapalaya sa atin mula sa tahimik ngunit matinding bitag ng pagkabalisa. Kapag hindi ko ito nakuha, hindi ako magiging okay. Ang katotohanan, magiging okay ka kapag naintindihan mong hindi ikaw ang iyong mga resulta. Naranasan mo na ba ang sandaling mas nagdulot ng kapayapaan ang pagbitiw kaysa sa pagkakapit? Ibahagi mo ang kwento mo sa comments. Baka iyon na mismo ang kailangan marinig ng isang taong patuloy pa ring humahawak sa hindi niya kayang kontrolin. 5 mahalagang kasangkapan sa paglalakbay. Laban sa pagkabalisa madalas, ang hinahanap ng tao ay komplikadong solusyon, mahal na therapy, mga advanced na teknik sa psikolohiya o mga modelong puno ng jargon. Pero kung minsan, ang pinakapayak ay siya ring pinakamakapangyarihan. Tinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang ating mga problema ay hindi talaga nakaugat sa realidad mismo, kundi sa kung paano tayo tumutugon dito. At isa sa pinakamadali pero pinakaepektibong kasangkapan sa pagbabago ng tugon ay ang paghinga. Maaaring hindi mo kontrolado ang resulta ng paparating na meeting, ang mensaheng hindi pa nasasagot o ang pagsusulit bukas, pero palagi mong kayang kontrolin ang iyong hininga ngayon mismo. At diyan nagsisimula ang panloob na kalayaan. Umupo sa isang tahimik na lugar. Panatilihing tuwid ang likod at bahagyang nakapikit ang mga mata. Huminga ng malalim sa ilong sa loob ng 4 na segundo. Pigilan ang hininga sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos, dahan-dahang huminga palabas sa loob ng 6 na segundo. Ulit-ulitin ang ritmo na ito na parang ikaw ay nagguguhit ng hangganan sa pagitan ng iyong sarili at ng kaguluhan sa paligid. Sa prosesong ito, papasok ang samut-saring iniisip sa iyong isip. Ayos lang ba ako? Paano kung mabigo ako? Paano na ang deadline na yon? Ngunit imbes na habulin ang bawat isang kaisipan, dahan-dahan mo lang itong tawagin bilang pag-iisip at ibalik ang atensyon sa iyong paghinga. Walang paghusga, walang pagtutol, puro pagbabalik lamang, mapagpasensya at may pagmamahal sa kasalukuyang sandali. Pinatutunayan na rin ng modernong neuroscience ang di pangkaraniwang kapangyarihan ng kasangkapang ito. Sa mga pag-aaral gamit ang fMRI scan, makikita na kapag tayo'y humihinga ng may kamalayan, ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa paggawa ng desisyon at pagkontrol sa emosyon, ay aktibong gumagana. Kasabay nito, humuhupa naman ang amygdala, ang bahagi ng utak na may kinalaman sa takot at pagkabalisa. Ang katawan ay muling bumabalik sa balanse. Walang gamot, walang pagtakbo palayo. Puro tamang paghinga lang. Isang araw, nakita ko ang isang batang manager bago ang isang malaking presentasyon. Maputla ang mukha. Bahagyang nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang slides at malayo ang tingin. 5 minuto na lang bago ang meeting. Pinaupo ko siya at pinakiusapan na sundan ng 3 cycle ng paghinga. Inhale ng 4 na segundo, hold ng 2, exhale ng 6. Pagkatapos ng 3 minuto, unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha, lumambot ang kanyang balikat at muling luminaw ang kanyang tingin. Sa presentasyong sumunod, malinaw siyang nagsalita. May kaba pa rin pero hindi na siya alipin ng pagkabalisa. Naibalik niya ang kontrol sa sarili. Ang kagandahan ng paghinga ay ito. Wala itong hinihinging kondisyon sa iyo. Walang kailangang kagamitan. Walang kinakailangang perpektong sitwasyon. Maaari mo itong gawin kahit saan. Sa meeting room, sa bus, bago ang isang mahalagang tawag o pagkatapos ng mainit na pagtatalo. Ang mindful breathing ay parang lihim na pintuan. Isang daanan palabas sa ingay ng mundo at pabalik sa iyong sarili.
kahit sandali lang. Sa pilosopiyang Stoic, ang isang kasangkapan ay hindi ginagamit para takasan ang mundo, kundi para harapin ito ng may katahimikan at tapang. Bawat kamalayang paghinga ay paalala na hindi mo kailangang kontrolin ang mundo para makaramdam ng kapayapaan. Kailangan mo lang kontrolin ang iyong sarili. At nagsisimula iyon sa isang bagay na nakakagulat sa pagiging simple. Ang paghinga, hindi natin kailangang baguhin ang buong buhay natin sa isang araw. Pero kung kaya mong umupo ng 5 minuto tuwing umaga at huminga ng may kamalayan, nagsimula ka na ng isang pagbabagong mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Araw-araw, unti-unting lumalakas ang iyong isipan. Ang pagkabalisa ay hindi na isang halimaw na hindi matalo. Nagiging isa na lang itong maliit na alon na dumadaan. Walang kakayahang galawin ang puso ng kapayapaang naitayo mo sa loob. Ang hininga ay hindi lang pilosopikong ideya. Isa itong praktikal na kasangkapan, isang maliit na kilos na may napakalaking epekto. At sa tunay na espiritu ng stoicismo, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Sapat nang mapanghawakan mo ang kaya mong hawakan. Sa hininga nagsisimula ang lahat. 6. Pagpapakatao sa sarili, self-compassion. Ang pagkabahala ay hindi lang nanggagaling sa mga panlabas na bagay gaya ng trabaho, pera o relasyon. Minsan, nanggagaling ito sa isang tahimik na kalaban sa loob natin mismo. Ang boses ng matinding pamumuna sa sarili. Malamang pamilyar ka rito, ang tinig na lumilitaw sa tuwing nagkakamali ka, nabibigo o hindi umaabot sa sariling pamantayan. Sinasabi nito ang tanga mo, wala kang maayos na nagagawa. Lahat ng iba ang layo na nang narating nila kumpara sa'yo. Maaaring parang tinutulungan ka nitong magsikap, pero ang totoo, lalo lang nitong pinapalala ang ulap ng pagkabalisa at unti-unting inuubos ang tiwala mo sa sarili. Madalas din ay maling nauunawaan ng Stoicism. Akala ng iba, kailangan mong maging matigas, malamig at hindi kailanman maaring makaramdam ng kahinaan. Pero sa totoo lang, ang makatuwirang pag-iisip ay hindi nangangahulugang saradong puso. Hindi mo kontrolado ang lahat ng sitwasyon, pero kontrolado mo kung paano mo pakikitunguhan ang sarili mo kapag may hindi magandang nangyari. At madalas ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa mas matinding pagpipilit, kundi sa pagbibitaw sa kutsilyong paulit-ulit mong itinututok sa iyong sarili. Ang pagpapakatao sa sarili ay hindi pagtakas o pagdadahilan. Isa itong uri ng tapang, ang tapang na aminin na tao ka rin, na may karapatang magkamali, at na ang kabaitan sa sarili ay pundasyon ng tunay na pagbangon. Kapag tayo'y nabigo, ang karaniwang reaksyon ay, bakit ba ako ganito? Pero subukang huminto, ipatong ang kamay sa dibdib, huminga ng malalim at tahimik na sabihing, naiintindihan kita, nabibigatan ka, ayos lang, ayusin natin ito, dahan-dahan. Minsan sapat na ang sandaling iyon para mapalitan ang galit sa sarili ng paghilom. Si Michael Phelps, ang pinakanagkamit ng medalya sa kasaysayan ng Olympics, ay minsang nalugmok sa matinding emosyon sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay. Matapos ang 2012 Olympics, tila nawalan siya ng direksyon. Sa kawalan na iyon, nagsimulang kumain sa kanya ang boses ng matinding pagpuna sa sarili. Ilang araw siyang nagkulong, paulit-ulit ang tanong, para saan pa ako nabubuhay? Hindi, na ito basta pangkaraniwang pag-aalala. Ito'y pagkabalisa na pinatindi ng sariling puot. Ang pagbabalik loob ay nagsimula nang maghanap siya ng therapy at magsimulang magsanay ng self-compassion. Nagsimula siyang magsulat ng journal, binubuhos ang negatibong damdamin kaysa itinatago. Pero ang pinakamahalaga, natutunan niyang ulit-ulitin sa sarili ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi lang ako mga medalya ko, isa akong tao at karapat-dapat akong mahalin. Iyan din ang mensaheng kailangang marinig ng bawat isa na lumalaban sa anxiety. Hindi ka ang grado mo, ang trabaho mo o ang mga natapos mong proyekto. Isa kang taong nagsisikap at sapat na, yon, kasabay ng mindfulness meditation kung saan bago sumabak sa bawat laro, ay humihinto siya para huminga at manatili sa kasalukuyan. Unti-unting nabasag ni Michael Phelps ang paulit-ulit na siklo ng paghusga sa sarili.
Bumalik siya sa 2016 Olympics hindi lang upang manalo ng 5 pang medalya, kundi upang lumantad bilang isang mas matatag na anyo. Isang atletang may tapang hindi lang sa kompetisyon, kundi sa pag-aalaga ng sariling isipan. Naging bukas siya sa usapin ng mental health at hinimok ang kapwa-atleta na maraming nasa ilalim ng matinding pressure na maging perpekto, na matutong makinig sa sarili at magpatawad. Ang self-compassion ay hindi kahinaan. Ito ay palatandaan ng matibay na panloob na lakas. Ang pagiging banayad sa sarili ay hindi nangangahulugang wala kang disiplina. Sa halip, ito'y pagtatayo ng isang ligtas na espasyo sa loob mo kung saan maaari kang magsikap nang hindi kinakain ng hiya o pagkapuot sa sarili. Hindi uusbong ang anxiety sa isang isipang pinapanday ng kabaitan. Isipin mo ang huling pagkakataon na nagkamali ka. Paano ka tumugon? Binugbog mo ba ang sarili mo sa mga mapanirang salita? O huminto ka, huminga, at tinrato ang sarili mo na parang kaibigang nangangailangan? Sa mga munting sandaling ganito ginagawa ang pinakamalaking kaibahan sa pagitan ng taong nilalamon ng pagkabalisa at ng taong unti-unting nilulunod ito sa pangunawa. At kapag sinimulan mong tratuhin ang sarili mo ng may kabaitan, mapapansin mong nagbabago rin ang ibang bahagi ng buhay mo. Ang mindfulness ay hindi lang para sa mga oras ng katahimikan. Maaari rin itong umagos sa bawat sulok ng iyong araw, habang naghuhugas ng pinggan, naglalakad, o kahit habang nakikipag-usap sa mahal mo sa buhay. Pero paano mo ito maipapasok sa araw-araw? Sa susunod na bahagi, matutuklasan mo ang mga simpleng, nakakagulat at epektibong paraan upang maisabuhay ang mindfulness sa karaniwang mga sandali. Mga ordinaryong tagpo na maaaring maging pinagmulan ng pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay. Sa EFE, pagsasama ng mindfulness sa araw-araw na gawain, may mga araw na ang pagkabahala ay hindi sumasalakay na parang bagyo. Sa halip, dahan-dahan itong sumisiksik, dumadaan sa maliliit na sulok ng pang-araw-araw na buhay. Dumadating ito habang nakatayo ka sa gitna ng dagsang tao, bit-bit ang mabigat na bag. Dumadating ito habang naghuhugas ka ng pinggan, pero ang isip mo'y nakalak sa isang pagtatalo sa taong wala naman sa harapan mo. Dumadating ito sa isang simpleng salita na biglang nagpapabigat sa usapan ninyong magpartner. Ang anxiety ay hindi laging mukhang krisis. Minsan isa lang itong banayad pero tuloy-tuloy na paninikip ng dibdib. Isang tensyon na sobrang nakasanayan mo na, hindi mo na halos napapansin. Kaya naman, ang mindfulness sa maliliit na kilos ay may napakalakas na kapangyarihan. Ang mindfulness ay hindi isang engranding ritual ng meditasyon na ginagawa lang tuwing madaling araw o hating gabi. Ay sa itong kasanayan na maaring isama sa kahit anong ginagawa mo. Paglalakad, paghuhugas ng pinggan, paghinto sandali para huminga bago magsalita. Isipin mong naglalakad ka papunta sa sakayan ng bus habang rush hour. Nag-aalboroto ang isip mo. May traffic ba? Aabot ba ako? Paano kung mahuli ako? Sa ganitong sandali, simpleng pagbilang ng 30 hakbang at pagsalin ng bag sa kabilang kamay ay maaaring ibalik ka sa kasalukuyan. Sa halip na magmadaling tumakbo patungo sa hinaharap, ang isip mo'y nagsisimulang maglakad kasabay ng mga paa mo. Kapag bumalik ang atensyon sa katawan, lumalambot ang matalim na takbo ng oras. Hindi ka na biktima ng paano kundi isa kang taong tunay na nabubuhay sa ngayon. Isang halimbawa, paghuhugas ng pinggan. Sa halip na hayaan ang kamay mong gumalaw habang ang isip mo ay abala sa mga email o meeting bukas, subukan mong damhin ang init ng tubig, ang tunog ng mga pinggan, ang paglusaw ng bula sa balat mo. Kahit ilang minutong ganito lang, mapapansin mong bumabagal ang tibok ng isip, humuhupa ang kalat ng mga iniisip. O kaya naman, sa gitna ng maliit na pagtatalo sa partner mo, isang tensyon na pwedeng lumaki kung agad kang tutugon sa galit, huminto ka muna, huminga ng malalim ng 3 beses bago sumagot. Ang munting pahingang iyon ay parang switch. Pinapalamig nito ang damdamin at nagbibigay ng puwang para sa ibang tugon. Kalma, mabait, makabuo. Hindi lang ito pag-iwas sa gulo. Ito'y pag-aalaga sa maselang ugnayan ninyong dalawa. Ang kamangha-mangha rito,
hindi mo kailangang baguhin ang schedule mo o tumakas sa buhay. Sa simpleng pagbago ng kung paano ka naroroon sa mga ordinaryong sandali, nagsisimula kang mabuhay sa ibang paraan, mas malalim, mas matatag at mas tahimik ang loob. Dito nagsisimulang maging buhay na pilosopiya ang Stoicism, hindi lang binabasa sa libro, kundi isinasabuhay. Isang hakbang, isang hinga, isang sandali sa bawat pagkakataon. Babalik at babalik ang pagkabahala gaya ng ulap na dumarating sa langit. Pero kapag naunawaan mo ang ugat ng iyong mga attachment, hinarap mo ang kawalang katiyakan at naibalik mo ang sarili sa paghinga, hindi mo na kailangang matakot sa madilim na ulap. Ang bawat alon ng pagkabalisa ay paalala lamang na oras na upang bumalik sa kasalukuyan, upang isabuhay ang non-attachment at compassion. Bukas ng umaga, subukan mong maglaan ng kahit 5 minuto para magmeditasyon. Gawin mo ito araw-araw at mapapansin mong ang kapayapaan ay hindi isang bagay na nasa labas. Nasa paraan ito ng pagtanggap sa sandaling ito. Bago natin tapusin ang video na ito, huwag kalimutang like, share at subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang kaalaman. Hanggang sa muli.